Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys, meron tayo ditong phone device guys, no. So itong phone device nito guys ay Samsung A10s. So ito guys yung likod niya guys, no. So yung issue nito guys ay hindi na nagdi-display guys yung LCD niya guys, no. Kung makita kasi natin guys ay basag ito guys yung dito banda guys sa ilalim guys ng LCD niya guys, no. Yan. So yung gagawin natin dito guys ay titest natin guys yung motherboard nito guys, no. Kapag buhay pa ito guys yung motherboard na ito guys. So para matest natin ito guys ay kailangan natin buksan ito guys, no. So para mabuksan natin guys ay tanggalin muna natin ito guys yung SIM tray na ito guys, no. So tanggalin natin yan. Yan. So sira na rin pala ito guys yung volume up and down niya guys, no. Yung out button niya nawala na din. Tapos yung SIM tray niya sira na rin guys, no. So mahirap siya tanggalin guys. Yan. So natanggal natin guys, no. Tapos yung button nito guys, okay pa naman guys, no. Naglalaro pa naman. Yan. So yung gagawin natin dito guys ay bubuksan natin ito guys. So para mabuksan natin ito guys, pwede tayo dito guys gumamit guys ng pang-opening tools natin guys na mga maninipis guys, no. Or pwede tayo gumamit guys ng kuko natin guys. So sa akin guys, kuko yung gagamitin ko guys, no. So papakita ko sa inyo guys. So ayan siya guys, no. So nabuksan na natin guys. So dandan natin guys, no. Meron kasi siya ditong fingerprint sensor guys, no. Baka maputol natin guys yung flex cable na guys ng fingerprint sensor niya. Yan. So kung makita nyo guys, no. So ito guys yung loob guys ng Samsung A10s guys. So pakita natin guys. Yan. So kailangan muna natin guys matanggal ito guys yung ito guys, yung flex cable nito. So pwede na rin siya tanggalin guys, no. Wala na siya ditong lock. Yan, so tanggalin natin guys yung fingerprint sensor niya. Yan, so natanggal natin guys, no. So ito guys yung loob niya guys, no. Yan. So meron siya ditong lock. So para ma-access natin ito guys yung terminal nito guys, ay kailangan natin tanggalin ito guys, no. Ito guys yung lock na ito. So tanggalin natin guys. Yan, so natanggal natin guys, no. So ito guys, no, tanggalin natin ito guys yung lock na ito. Yan. So tabi lang natin yan. Sunod natin dito guys, tanggalin natin guys yung FBC connector guys ng battery niya guys, no. Or yung tinatawag natin guys na flexible printed circuit na ito guys, yung FBC na ito. Yan. So natanggal natin guys, no. So dito guys, dito natin guys malalaman guys, no, kapag merong shorted guys yung board na ito guys or wala guys, no. So dito guys gagamit tayo dito guys ng analog tester natin guys. So dito guys sa analog tester natin guys ay magsiset tayo dito guys ng times 1, 150 mA with continuity. So dito natin malaman guys, no, kung merong tama or merong shorted guys yung board nito guys. Yan. So hanapin lang natin dito guys yung positive negative guys, no. So test muna natin guys yung analog tester natin. Yan, pumapalo in guys. Tapos hanapin natin dito guys yung positive negative. So dito tayo guys sa positive guys, no, negative sa negative guys. So dapat guys papalo ito guys, no. Yan. So makita nyo guys. So kung makita nyo guys, no, yung analog tester natin guys ay pumapalo siya. So ngayon guys, kapag ipinagbaliktad natin guys yung positive sa negative, negative sa positive guys, dapat guys ay hindi siya papalo guys, no. Kapag papalo ito guys yung analog tester natin na ito guys, ibig sabihin guys merong tama guys yung motherboard na ito guys. Yan. So wala siyang palo guys, no. Ibig sabihin guys ay good board guys yung phone device na ito guys. Yan. So para sure kayo guys, kung gusto talaga niyo guys ma-sure guys na walang tama guys ang phone device nito guys, kung meron kayong extra guys na LCD ay pwede nyo i-test ito guys, no.
Yan. So, sa ating guys, meron tayo ditong extra guys na LCD. So, yung reading natin guys sa dito guys sa analog tester guys ay good board siya guys, no. So, para patunayan ko sa inyo guys na guys na good board guys ang phone device nito guys ay salpakan natin guys ng bagong LCD guys, no. So, tanggalin natin guys yung dito. Dito guys yung LCD niya, basic connector guys ng LCD niya. So, tanggalin natin yan. Tapos, meron tayo ditong bagong LCD guys, no. Ang problema lang dito guys, wala siyang display guys sa LCD niya. Yan. So, dito guys, try natin guys kapag mag-display. So, kapag mag-display ito guys, ibig sabihin guys, yung nito guys, yung tama nito guys, yung LCD lang guys, no. Kapag mag-display ito guys, yung bagong LCD na ito guys. Yan. So, ayusin lang natin guys, no. So, salpak lang natin guys yung FBC connector guys ng LCD. So, ayan siya guys, no. Tapos, salpak natin guys yung FBC connector guys ng battery guys, no. So, tignan natin guys, no, kapag mag-power ito guys. Yan. So, ngayon guys, panda rin natin ito. So, yan siya guys, no. So, naganda rin siya guys. Ibig sabihin guys, yung tama nito guys, yung LCD lang guys, no. Natis na rin natin guys sa ating analog tester guys. So, yan siya guys, no. So, nag-display na siya guys. Yan. So, ibig sabihin guys ay yung tama nito guys yung LCD lang guys, no. Yan. So, na-test na rin kasi natin dito guys sa analog tester natin. Yung result dito guys ay good board naman siya guys, no. Wala naman siyang shorted guys. Yan. So, ganun lang kadali guys, no. Kung paano natin guys malaman guys kapag okay pa guys yung motherboard guys ng phone device natin guys. So, I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no. Huwag natin kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.